Ang sabi po doon, 23 passengers yung laman nung van na yun. So 23 passengers, ikumpara mo doon sa 18-seaters, kapag sinabing 18-seaters, so dapat 18 lang din yung passenger mo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Aksidente, trahedya, disgrasya, maaaring maiwasan natin yan kung alam lang natin ang mga dapat gawin, lalong-lalo na kung may kinalaman sa ating mga sasakyan. Sa mga nakaraang vlogs ko po mga kapatid, marami po akong isinama ng mga ganitong bagay para makaiwas tayo sa mga aksidente. Kasama na rin po niyan itong sobrang init ng panahon na kung ikaw ay bumabiyahe, yan, kasama po yan, yung pagputok ng gulong na yan, dito po sa mga nakaraang vlogs ko. Mga kapatid, bago ko ituloy itong vlog na to, ang akin pong munang pakikiramay sa mga namatay dito, isang bata at isang 56 years old na babae. Ito po ay nangyari diyan sa Cordova, Cebu City Highway Link. Nakita nyo naman sa video, yung van ay umovertake po siya dito sa kanan, doon sa sasakyan. Ngayon, pumutok yung gulong at doon sa nakita ko po, kahit na medyo may alikabok, no, dahil nga pumutok yung gulong, hindi naman totally natakpan, merong isang sasakyan na paakyat na gano'n doon sa highway, mababangga niya rin eh. Kaya ang instinct ng driver, pinihit niyang pa gano'n. Pinihit niyang gano'n. Pero siyempre dahil putok na yung gulong dito, nagpaikot-ikot. So, yun na po yung matinding trahedya. Bawat sasakyan, may kanya-kanyang specifications ng gulong. Kung ano yung specified na gulong dun sa sasakyan na yon, yun yung dapat sa kanya. Kaya lang, dahil maraming ang nagse-setup, maraming gustong baguhin yung gulong para magbago din yung itsura ng kanilang mga sasakyan. Bumibili sila ng ibang gulong, pinapalitan nila. Mapa-kotse, mapa-pickups, trucks, mga SUVs, heavy equipments, at mga malalaking truck. Lahat po yan ay may kanya-kanyang specified na gulong. Ngayon, pag bumili ka po ng sasakyan mo, yung mga brand nyo na bumibili ng sasakyan, ang unang-unang nakikita nila ay yung gulong eh. Minsan, ang nasa isip nila, naku, palitan ko ng gulong to para mas maganda. Although, ang iniisip nila doon, mas malapad, parehas din naman yung outer diameter, manipis nga lang gulong, pero malaki yung kanyang mags. Pero dapat mga kapatid, kapag ginawa mo yon, makuha mo pa rin yung tamang specs ng iyong gulong na ipapalit. Kasama yung mags, kasama yung goma. Pero mga kapatid, hindi lahat ng mabibilan mo ng gulong, paumanhin po hindi lahat ng mga tire centers na yan ay kaya nilang i-explain sa inyo kung ano yung gulong na dapat sa'yo. Kasi dito po sa pagpapalit ng gulong, kailangan po dito ay calculations at ito po ay milimetro. Kung hindi nyo po makukuha yung tamang calculations based doon sa tamang specs ng inyong mga gulong, magkakaproblema po yan. Magkakaroon lang konting effect doon sa makina mo, magkakaroon ng konting effect doon sa takbo mo, pero in general, magagamit mo pa rin ang sasakyan mo. Yun nga lang, may mga may experience ka lang na problema na tulad ng mga ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon. I-example po natin mga kapatid, itong mga nakasulat dito sa whiteboard na to. Mga kapatid, kung ako po ang tatanungin nyo, sa tingin ko, yung van na nakita doon sa video, iyon po ay isang Nissan Urban. Ngayon, kung nagkakamali ako, pwedeng iyon ay isang Hi-Ace. Pero dito po, wala po tayong sinasabi kung Hi-Ace man yon, kung Urban man yon, ay may problema yung mga sasakyan na yon. Hindi po. Dito po, ang isi-share ko po sa inyo, ano kaya yung pwedeng naging problema, bakit pumutok yung gulong. Yun ay kung totoo yung aking hinuha, yun ay Nissan Urban na 18-seaters. Gross vehicle weight po ng isang Nissan Urban ay 3,300 kilograms. Maximum na yun. Yun na yung pinakatodo, gross na vehicle weight niya. Ngayon, yung mismong sasakyan, yung mismong van, ang vehicle weight niya ay 1,825 kilograms. Walang sakay. Walang driver. Halimbawa, binili mo yung van, galing doon sa dealership, galing sa kasa, inilabas mo, huwag kang sasakay, yun yung kanyang vehicle weight. Walang ibang karga. Doon sa report na napanood natin, dyan sa GMA7, ang sabi po doon, 23 passengers yun laman nung van na yun. So, 23 passengers, ikumpara mo doon sa 18-seaters, kapag sinabing 18-seaters, so dapat 18 lang din yung passenger mo. So, na makakaupo. So dito, 23 passengers. Lampas na doon sa total na seating capacity. Ngayon, ikumpara na lang natin mga kapatid, i-assume natin na yung 23 passengers na yon, lahat yon ay 60 kilogram ang bigat. Kasi ako, 80 plus kilograms po ako mga 83. Medyo malaki po ako, medyo tumaba na ng konti, kaya laki ng tiyan.
So, sabihin na lang natin, yung 23 na yon ay 60 kilograms bawat isa. Kasi merong bata eh. Ngayon, mas maliit sa akin, yung 60 kilograms, yung 23 na yon, 60 kilograms times 23, 1,380 kilograms. Yung laman nung van na yon. Plus yung baggage, dagdag na natin kung merong mga bagahe yan, merong mga tubig dyan, or kung ano-ano pa, or bagong kain man yan, di ba? So dadagdag yun sa bigat. So inassume ko 120 kilograms na baggage plus 1,380 kilograms is equal to 1,500 kilograms. Ngayon, yung 1,500 kilograms na ito yung payload niya, payload, yung sakay, no? Yung kargada, i-plus mo ngayon dito sa kanyang vehicle weight, yung bigat ng sasakyan. Ilan po ngayon ang kalalabasan? 3,325 kilograms. Ayan. Yun na yun. Yung total. Eh ano ang kanyang gross vehicle weight? 3,300 lang. So nilampasan ngayon nung karga, nung sasakyan na yon, yung gross vehicle weight na 3,300 kilograms. 3,325, lumampas ng 25 kilograms. Mga kapatid, kahit yan ay nagpantay na 3,300, ang hindi maganda doon, nandoon ka na sa gross vehicle weight, maximum na yun. Hindi ka dapat umabot doon. Kaya nga po dito sa design ng Nissan Urban, 18-seaters lang. Doon sa 18-seaters na yon, kung 60 kilogram bawat isa, 1,080 kilograms lang sana yung karga nun. Kaya kung idadagdag mo dito, 1,080 kilograms. I-add mo ngayon dito sa vehicle weight na 1,825 kilograms, ang kalalabasan po niyan ay 2,905. Mga kapatid, ito po, ina-assume ko lang na halimbawa lang yung bigat ng mga pasahero doon, lahat sila ay 60 kilogram, mapabata o mapamatanda. Pwedeng bumaba, pwede pa nga mas mataas eh. Paano kung may mga mas mabibigat pa pala doon sa loob ng van na yon? So, ang makikita lang natin, doon sa 18-seaters, kung sakali lang na lahat yon ay 60 kilograms per person, 2,905 lang. Ang iyong gross vehicle weight ay 3,300. So, meron ka pang allowance na 400 kilograms. Ngayon mga kapatid, kung bago-bago yung gulong mo, bago talaga, brand new, baka hindi naman talaga puputok yun eh. Kasi kung luma na yung gulong mo, manipis na, ibabase mo rin doon yung bigat ng sasakyan mo hanggat maaari kung kalbo na yung gulong mo or marami na ring naging problema yan, mga kapatid, hindi mo hahabulin to. Mas mababa ka pa dyan. Hanggat maaari nga yung 18-seaters mo na yan, baka bawasan mo pa eh. Lalo pa ngayon, sobrang init ng araw. Sa sobrang init ng araw, mainit din yung kalsada, dumadagdag yun ng tigas. Dumadagdag ng pressure sa inyong mga gulong. Yung pong stock na gulong, 195/70 R15C. Ito po ay may ply rating na 6 plies. Pwedeng 2 steel belt, merong 2 polyester, or 2 nylon. Ngayon, ang tire pressure po nung gulong na to, na 195/70 R15C, ang maximum niya ay 50. Ngayon mga kapatid, halimbawa 50 yung maximum na PSI, na pressure nung gulong na yon, eh kung ginagamit mo naman na 4 lang kayo, araw-araw, huwag mo namang isagad dun sa 50 kasi ito maximum na po yan eh. Ito maximum na yan. So hindi mo kailangang isagad yan doon sa 50 na PSI. Kung pampamilya lang, gamit mo, ang sakay mo palagi ay 10 lang, yung pinakamarami, pwede ka nga dito sa 35. Yung maximum mo na yan, depende yan, kapag ka napuno ka na at nakita mo lumambot yung gulong mo dahil mababa yung PSI mo, ay masisira kasi yung mga gilid nun nung gulong mo at hindi magiging maganda ang kapit nun, magkakaroon ka rin talaga ng problema. Ngayon, kapag hinanginan mo ang gulong mo, ito po yun. Kapag hinanginan mo ang gulong mo dahil puno ka ng pasahero, nakita mo lumambot yun, hanggang dito ka lang sa 50 PSI. Kung halimbawa, 50 PSI ka na, malambot pa rin, overload ka na kasi, magbawas ka ng sakay. Hindi na kaya ng gulong mo yun. 50 PSI ka na, nakadapa pa din, alam mo nang delikado yun. Yun po yung sinasabi natin kanina. Ang aksidente, may iwasan sana yan kung alam nyo po yung mga ganitong mga bagay. Kaya nandoon, sinasabi po yan, hanggang 50 PSI ka lang. Sobra-sobra ka na. Baka nalampasan mo pa ngayon 3,300, kaya malambot yung gulong mo. Ngayon, ito mga kapatid.
Doon sa gulong mo, pag nabasa mo yung 19570 R15C, makikita mo rin doon yung 101. Marami to ha, may 101, may 100, may 90, may 70, ganyan. So, kapag nakita mo yung 101 at may letter H, ito pong 101 ay load index. At yung letter H naman ay yung kanyang speed rating. So, doon sa speed rating, pwedeng tumakbo yung gulong mo ng hanggang 209 kilometers. Pero syempre, wag, bawal, sobrang bilis nun. So at least, meron kang maximum na 209 kilometers doon sa letter H. So marami yan. Magsisimula naman yan doon sa mga alphabets natin. Lahat yan. Ngayon, yung load index, mga kapatid, 101, ang load index niya, yung bigat na kayang dalhin nung gulong mo, bawat isa ay 825 kilograms lang. Maximum na yon. So, 1,819 pounds sa kilo ay 825 kilograms. Kung apat yung gulong na yon, i-times 4 mo, makakakuha ka ng, ito na po mga kapatid, 3,300 kilograms. At ito po yun. So, yung apat na gulong mo na to, na 19570 R15C, specified yan para dito sa gross vehicle weight nung sasakyan mo. Yun yung tamang specs niya. Kaya kung halimbawa, nagpapalit kayo ng mga gulong, mga kapatid, i-compute nyo, kailangan makuha nyo to. Kailangan makuha nyo yan. Kung malalampasan nyo, walang problema. Paano kung underrate kayo? May kakaproblema po kayo doon. So, doon po mga kapatid, sa 101, makikita nyo sa gulong yan, 19570 R15C, tapos may sumunod 101H. So, yan po yung mga specs ng gulong nitong Nissan Urban. Pwedeng tumaas dyan, pwedeng mag 100 plus pa, wala pong problema yon. Huwag ka lang bababa dyan. Dahil pag bumaba ka dito, mga kapatid, bababa din to. Yan. Paano kung talagang pinupuno mo nga ng sakay? Katulad nung nangyari dyan sa Urban na nadisgrasya. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin to. Itong production date. Mga kapatid, makikita mo rin doon sa gilid ng gulong, may production date doon. Mababasa mo halimbawa 4220. Yung 4220 na yan, itong 42, yan po yung number of weeks. Yung 42 na yan ay yung ika-42 na weeks ng ating taon. Magsisimula ka sa January. So, itong 42, lumalabas po yan ay second week of November. At nagawa yung gulong, na-manufacture yung gulong ng 2020. So kung ngayon, 2024, so 4 years na po yung gulong na to. So ano ang catch doon? Baka bibili ka ng gulong, makikita mo, ngayon, bagong gulong mo, nakita mo, 2020 pa yung manufacturing date. O kaya 2022. Kapatid, 2024 na ngayon. Kaya tatandaan nyo, kung magpapapalit kayo ng gulong, napaka-importante, titignan nyo yan, yung 4 na numero. Kung halimbawa, nagsimula ng January, Desyembre, 0 pa yon. Hanggat hindi ka nakakarating doon sa pang-10. No? So, 01, 02, 03. Depende yon. Kung hanggang sa makarating ka, lumampas ka doon sa 10. Ngayon, mga kapatid, bantayan nyo yan. Kasi, ang ating gulong, may expiration. Kung 6 na taon, 6 na taon lang. Kahit maganda pa yung gulong mo, kung 6 na taon lang talaga ang expiration, wag mo nang pasobrahin. Kasi, pwedeng mangyari din sa inyo yung nangyari dun sa van. Yung mga light trucks vehicles na yan, so ito yung mga pwedeng gulong ng mga urbans na yan. So pwedeng may mas malaki pa dyan tulad yung mga high Ace, may super grandia, may mas malalaki pa. So dito, ito yung mga makikita mo doon. Kung halimbawa yung B na number, 4 ply, yung C, 6 ply, ito naman yung D, 8 ply, E, 10 ply, at F, 12 ply. So, yung mga yan, may mga corresponding PSI din yan, pressure. So, importante po na alam nyo rin to. Mga kapatid, puntahan naman natin yung aspect ratio ng gulong. Yun yung pinaka-height . Yung nakikita nyo na halimbawa, 235, 70, yun yung 70. 235, 60. O kaya, 225, 45. Yun yung aspect ratio. Yung mga 45, 50, 60, 65, 70 na yan. Ano po ba yung epekto niyan doon sa mga gulong natin? Paano ba natin makukompute yan? Kasi mga kapatid, kapag halimbawa dati kang 225/60, ito yung aspect ratio, R17. Gusto mong maglaki, gusto mong gawing 235/70 yan. Ano ang magiging epekto niyan? Yung 60 po na yan, mga kapatid, ay 60% nitong 225. So yung 60% ng 225 na yan, mga kapatid,
yung po yung pinaka magiging height. Halimbawa, nung gulong mo. Kung ito yung mags, ito po yung height po na yan. Ayan. Ito po yon. So, dito po sa 225/60R17, 60% of 225, 135 mm. Mga kapatid, huwag kayo malilito kasi ito po millimeter eh. Ngayon, nasamahan siya ng inches dito. So, ito po, 60% nitong 225 mm. So, pag nakuha mo yon, para makuha mo yung inches, siyempre, i-convert mo yon. So, 135 mm po yung 60% nito. Pag i-convert mo yan sa inches, 5.3 inches yon. So, yung pinaka-taas, yung height nun ay mga ganito. Ayan, 5.3 inches. Ito po yon. Ngayon, kung magpapalit ka ng 235/70 na gulong, ito po yon. 70% ng 235 is 164 mm. I-convert mo yan sa inches ay 6.41. Yung dating 5 mo na nandito, na 5.3, magiging 6.41. So, nandito na. So, iyan po ngayon yung itinaas ng gulong mo. Dahil nga diameter yan. Yung buong diametro na yon lalaki. Yung gulong mo. So, doon pa lang, kahit na hindi mo pa nabibili yung gulong, tignan mo yung sasakyan mo, mula doon sa mugs, doon sa outer portion ng mugs mo, masusukat mo na yun. Pag pala nag 235/70 ako, sasayad na pala ako doon sa body ng sasakyan, doon sa fender. So, doon pa lang, masusukat mo na. At ang isa pang magiging epekto naman nun, mga kapatid, dun sa ratio mo, dahil lumaki yung gulong mo, ayan, may computation din po tayo dyan, doon sa ating mga nakaraang vlogs. Ang isang epekto nun, mahihirapan ka sa mga akyatan. Kasi magiging high speed yung gulong mo dahil lumaki. Ganun po ang mangyayari. So para ma-solve yun, doon sa mga ginagawa namin dito na mga pang-off-road, nagre-regear kami. So naglo-low speed kami ng differential kasi nga lumaki yung gulong mo, naging high speed siya. Pero mga kapatid, kung yun ay masosolve mo doon sa regear na tinatawag namin, hindi mo masosolve ang speedometer mo doon. Yung speed mo, hindi mo masosolve. Hindi na magtutugma yung takbo ng sasakyan mo doon sa reading ng speedometer mo. So doon ka lang magkakaroon ng problema. Ang way doon, para hindi ka mahuli nung mga bumabaril dyan, yung nag-over speeding ka dyan sa highway, pinaka-the best na magagawa mo dyan, gumamit ka ng Waze or gumamit ka ng Google. Kasi yon sakto yung speed mo doon. Na hindi ka ngayon lalampas, hindi ka mag-over speed doon sa 100 kilometers per hour na takbo para hindi ka mahuli ng overspeeding. Doon sa nangyaring aksidente dyan sa Cordova highway, no, link doon sa Cebu City, papunta sa Cebu City, pwedeng ito yung naging dahilan. At hindi nga lang kasi natin din alam kung yung gulong ba niya ay mga bago pa. Kung yung gulong ba niya ay maayos pa. Kasi ang nangyayari po mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, sa ibang bansa kasi talagang mahigpit dyan eh. No, dito kasi sa Pilipinas, pag bili mo ng 4 na gulong, hindi mo naman niro-rotate eh. Medyo may pagkatamad tayo sa pag-rotate. Kaya ang nangyayari mga kapatid, yung nasa harap, mas mabilis na mapupudpud yun dahil yun yung lumiliko-liko palagi eh. Diba? Mas mabilis na mapupudpud yun, tapos nawala ka pa sa camber, nawala ka sa alignment dahil nagkakaroon din ng wear. Yung mga tie rods, yung mga steering components mo, mabilis na napupudpud yun, nililipat mo sa likurang bahagi. So, dahil sa manipis na yon, nilagay mo dito sa likurang bahagi, kapatid, alam mo ba na kapag punong-puno na ang sasakyan, halos lahat ng bigat ay nandoon sa likod na bahagi na yon. So, hindi talaga advisable kapag ka manipis na ang gulong mo, wag mong ilalagay sa likod. Dapat palitan mo na yan. Halos hindi nagbabago yung bigat doon sa harap. Although nandoon yung engine, tapos yung passenger doon sa harap, yung driver, saka yung katabi niyang passenger, kung sa van ang pag-uusapan o kung 3 man sila doon. Pero mga kapatid, lahat ngayon ng bigat ng pasahero mo, yung 20, dala-dala ngayon ng gulong dito sa likod. Kaya pag punong-puno ka, mapapansin mo yung sasakyan mo. Kung dating medyo nakasubsob, ito yung harapan. Pag punong-puno ka, yung likod, nakagano na nakatingala na. So ibig sabihin, nandoon lahat yung bigat. Kaso ang gagawin mo, dahil kalbo na, yung gulong mo dun sa harap, ilalagay mo sa likod. Hindi po tama yun. Hanggat maaari, kung meron po sa inyong ganyan ngayon, ang ginawa nyo sa inyong mga gulong, kapatid, alisin nyo na yan, bumili na kayo ng bago. Palitan nyo na yung mga kalbong gulong na nasa likuran, lalo na kung yan ay ginagamit nyo talaga, sinasakyan nyo ng maraming mga pasahero. Ngayon mga kapatid, tulad nung sinabi ko kanina, kahit na hindi ka
nagmamay-ari ng sasakyan kahit hindi ka driver. Ikaw ay pasahero lang. Sumasakay ka sa mga ganyang mga UB Express, utility vehicle. Tignan mo yung gulong nila. Tapos kung pinupuno pa nila yan, baka mamaya 18-seaters lang. Kinargahan na naman ng lampas sa 18. Tapos nakita mo yung gulong nila, kalbo. Huwag ka nang sasakay. Delikado yan. Kasi dito sa pinag-aralan natin, although inassume ko lang yung mga figures dito, yung bigat ng mga pasahero, delikado po yan dahil talagang iyan ay mag-o-overload. So kung sumakay ka dyan at ang layo pa na naging biyahe nyo, tirik na tirik pa ang araw, napakadelikado po niyan. Kaya para sa inyo na walang sasakyan, mga kapatid, tignan nyo yung sasakyan nyo. Kasi para makaiwas po kayo sa aksidente. Babalikan ko lang ulit ito. Kung mali po naman ako na sinasabi ko na baka kalbo na yung gulong niya doon sa likuran at inilagay pa dito sa likurang babahagi at nandun lahat yung bigat, paumanhin po. Ito naman po, inaaral lang natin. Kinuha natin yung ating pag-assume dito dahil nga doon sa news na 23 passengers. So, tinimbang lang natin yung mga nakasakay doon, inassume natin na pwedeng ganito yung mangyari. Pero mga kapatid, ang importante dito, nakita nyo kung paano natin sinusukat at kung paano natin kinukompute at para makaiwas po tayo doon sa mga aksidente. Dahil sa aksidente na yan, napilitan akong bumili ng 4 na gulong nung aking mismong Grandia. At nung aking pinalitan yung mga gulong ko, doon ko lang din napansin, may problema po pala yung mga gulong ko ng Grandia. Ito po yung gulong ng Grandia ko. Dahil sa takot ko na maaksidente rin kami, dahil ito po ay 4 years na rin yung gulong na to, at ito po ay China brand. Talagang bumili na po ako ng 4 na gulong mula po kay Sir Angel. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo si Sir Angel. Sa mga gustong bumili ng gulong, dito po talagang malaki ang discount nyo. Si Sir Angel Tuyugon ang kinukuhanan ko po ng mga gulong namin dito sa Autoruns. So ito po, mapapansin nyo, medyo manipis na ng konti dito sa mga gilid-gilid niya. Ayan. Pero dito sa gitna, makapal pa. Ngayon, nag-decide ako na palitan to dahil 4 years na, yung kasing nasa harapan, medyo manipis na ulit. Nandoon, napalitan ko na po kasi. So ito ngayon, yung nasa likuran. Kung ililipat ko na naman, sabi ko, teka muna, ayoko na. 4 years na rin naman to. Gawa pang China. Ngayon, nung natanggal na mga kapatid, naku, nagulat ako. Sabi ko, bakit nawala yung mga letters dito? Bakit naputol? Yan o. So, sabi ko, ba't ganun? Ba't nawala? Yung pala mga kapatid, kapag puno ng sakay, yung sasakyan ko, yung Grandia ko, at kapag siya ay gumagalaw yung suspension ko ng akyat baba na ganun, sumasayad yung fender liner ko dito. Sa likod. Kasi ito po ay nasa likod na. Sumasayad. Kaya ayan, tumatama pala yung body ng sasakyan ko dito. Kasi dati, ang gulong ko ay 215. Nagpalit ako ng 225. Pero dahil sa aksidente na yon, diyan sa Cordova, mga kapatid, napilitan ako magpalit ng gulong at blessing po, nakita ko ngayon yung problema. So, dito po mga kapatid, bantayan nyo. Ako na mismo, si Autoruns. Kung hindi ko po napanood yung aksidente na yon, baka ako yung susunod na mga aksidente. So, blessing, salamat sa Diyos at nakita po kagad namin itong mga ganitong problema. Mga kapatid, itong gulong na pinagpalitan ko, 4 yan. Sa totoo lang, mas makapal pa yung dalawang nandun. Binibili yan sa akin ng may-ari ng vulcanizing. Ibebenta pa raw nila, makakapal pa. Kaya lang mga kapatid, nakukonsensya ako. Dahil kung ako nga natakot dito sa nakita ko, na pwedeng mangyari na ito'y sumabog din. Dahil yung sidewall ng gulong ko ay napudpud na. Siyempre, pag ginamit ito ng iba, baka ako pa yung maging dahilan na ibinenta ko ng mura or ipinamigay ko na lang tong gulong na to, magdulot pa to ng aksidente. Mga kapatid, lahat tayo ay mayroong compatibility sa lahat ng bagay. Sa asawa mo, compatible kayo habang panahon kayong magsasama hanggat nabubuhay sa hirap at ginhawa. Ngayon, yung mga gulong natin, kapag yan ay nakakalbo na, kapag yan ay napupudpud na at naoblong na yan at may problema na yan, hindi na yan compatible sa iyong sasakyan. Huwag mo yang pagtagalin. Kasi lahat ng bagay na hindi compatible ay ano nangyayari mga kapatid. O paki-comment nyo lang po kung ano yung aking sinasabi. So mga kapatid, lagi po tayong mag-iingat. Itong kabanata ng ating vlog ngayon, sana po may natutuhan tayo para naman po mailigtas din natin ang ating mga sarili at yung mga pasahero
ng ating mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Kailangan kasi sir, pag bibili tayo ng gulong, kailangan natin na rin ng knowledge eh. Kung sakaling van, mga ganyan, mga pangpasaherong van, kailangan talaga natin dyan yung mas mataas na load index. Lalo na dadaan tayong expressway. Kailangan natin ng magandang brand yan para sa kaligtasan ng mga pasahero natin, sir. May mga makikita naman tayo sa sa gulong eh. Makikita naman natin doon kung gaano kataas yung load index niya, kung gaano kataas yung hangin na pwede nating ikarga. Nandun din yung manufacture date niya, nandun din yung speed rating niya. Makikita natin yan, yung mga yan sa may gilid ng gulong bago tayo bumili. Yan, pag-aralan po natin yung gulong na ikakabit natin para safe po tayo. Lalo na mga ganyan, pampasahero, marami pong kargang tao yan.